congratulations, siguro ang unang salita, pagbati para sa anibersaryo ng parokya. Alam nyo, yung ebanghelyo ngayon ay hindi natin pinalitan. Ito pa rin ang ebanghelyo sa araw-araw, pero para namang siguro sinasadya, sapagkat itong ebanghelyo ngayon ay parang pinakasaligan ng mga ipinahayag ng Panginoon. Kung babasahin natin ang mas popular, yung ebanghelyo ayon kay Mateo, yung chapter 5 ng Sermon on the Mount, Sermon sa Bundok, ang unang talata, mga 10-12 talata, ay tungkol sa mga pinagpala, Beatitudes. At ito ngayon ang hiniram ng ebanghelyo ni Lucas. Ano bang saligan na sinasabi ko? Ito yung patungkol sa kanyang misyon. Mapalad kayong mga dukha. Ito yung unang pagkakataong nangaral ang Panginoon sa publiko sa ebanghelyo ayon kay Mateo. Kay Lucas naman, noong nakaraang linggo, binasa natin, Lucas 4, ang sinabi naman ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ayon kay Lucas, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang isugo ako sa mga mahihirap, sa mga dukha. Ang mga bulag ay makakikita, ang mga bingi makaririnig, at ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Ito rin, parang gayon. Ito yung saligan, batayan, kumbaga sa ating konstitusyon. Ito naman talaga ang ebanghelyo na madalas ay tinutubigan natin, wina-water down natin para hindi tayo masaktan. Pero ito yon. Siguro tama lang na tayo nagdiriwang ngayon ng ika-70 taon ng parokya ay makapagnilay kung ano bang klaseng simbahan meron tayo. Alam nyo, ako ang unang pinili na maging tagapangaral sa inyo ngayong Triduum, 3 araw lamang. Sabi ko, siguro, taga-Rojas kasi ako. Pangalawa, siguro, dapat kong isalaysay ang tungkol sa nakaraan, sa kasaysayan. Yung mga darating na pare, ang siyang magninilay tungkol sa pananaw o vision o sa inaharap ng parokya. Kaya ngayon tayo po magbabalik tanaw. Alam niyo po, noong tinatag ang parokya ng Holy Family, Sagrada Familia, ako ay 3 taon na. Ako ay pinanganak 1950. Kaya 3 taon na ako. At ang inabutan ko ng pare ay si Father Gorgonio Encarnacion, taga Tanawan, Batangas. Pero nagtaga Maynila na siya dahil sa kanyang piniling diocese. Hindi ko na maintindihan kung bakit napakatagal na panahon na si Father Gorgonio, Monsignor Encarnacion, ay hindi napalitan. Binibilang-bilang ko siguro mga 20 years. Nung ako'y pumasok seminaryo, hinanapan ko kayo ang parokya ng baptismal certificate. Nalaman ko, sinugsug ko ito sa Sacred Heart Parish, Kamuning. Tayo pala ay anak lamang ng Sacred Heart Parish, wala pang SBD noon. Naalala ko si Father Barcelona. Ngunit sa mahabang panahon na ako'y lumalaki dito sa Rojas, ako'y nag-aral sa elementary ng mababang paaralan at sa mataas na paaralan ng Rojas. Si Monsignor Encarnacion pa rin ang pare. Kaya nung ako'y magpapari na after high school, kailangan ko ng rekomendasyon ni Monsignor Encarnacion para ako ay tanggapin sa seminaryo. Ngunit ako po ay nakapagsakristan ng mga 3 taon, grade 4, grade 5, grade 6, na ipilit sa akin ng kapatid kong panganay, kuya namin, na ako'y magsakristan sa ayaw at sa gusto ko. Sapagkat gigisingin ka para magsimba ng madaling araw. Nung araw siguro ay mga alas 5. At para magsakristan ka nung araw, kakabisahin mo ang mga sagot sa Latin. Kaya memorize ko yung Latin nang hindi ko naintindihan. Pero naalala ko noon, meron kaming mga exam. Kasi talagang may mga rangko ang mga sakristan. Magdadaan ka sa pagiging apprentice.
pagkatapos ay page, pagkatapos ay ninth, may mga uniform, nakasutana, pula ang dominating color. At pagkatapos magna-night commander ka hanggang sa grand night. 4 lamang yung grand night na inakilala ko at sila ay kapitbahay ng simbahan. Si Bebot Lagahit, si Ben Salvador, Tony Espiritu at saka yung kapatid ko, si Edgar Macabenta. Kaya hindi ko naabot yun. Maabot ako ng hanggang nights lamang. Sapagkat nung ako'y nag-high school na, hindi na ako nagsakristan. Ngunit naalala ko si Monsignor Encarnacion, hindi ko malilimutan. Magbigay ka ng kalsada dito sa Rojas. Isa-isay niya ang mga nakatirang pamilya, sunod-sunod. Ang mga apelido ay memorize niya at kilala niya ang mga parokyano niya. Noong araw naman, maliit lang ang Rojas. Madaling tandaan, Area A, Area B, at Area C. Maliit lang ang Gumamela, kaya Area B na ang Gumamela noong araw. Kaya, bandang huli, ay magkakakilala ang mga tao. Siguro nakatulong na magkakilala ang mga tao. Una ay maliit, kakaunti. Pangalawa, simbahan, ang tagpuan ng lahat. Pangatlo, nagkaroon ng liga ng basketball. Ang basketball court ay nasa elementary school, yun ang plaza. At dito, nagkaroon sila ng paliga na babalasahin ang mga teams, ang mga players. Kaya merong intercolor na masasama ka sa mga taga-area C o taga-area A. Intercolor. Ako, maroon ako. Ang unang pinakamaliit na team noon ay, alam nyo ba mga tawag noong araw? Mosquitos. Mosquitos pa lang ako. Pagkatapos mapopromote ka sa kids, tas midget, novice, junior, senior, hanggang siguro novice, hanggang junior siguro naging player ako. Pero magkakakilala mga taga-Rojas. Hanggang sa nagkaroon ng inter-area, ABC, magkakakilala na mga taga-Rojas. Yun yung siguro pinaka-importanting maalala ko sa parokya ng Rojas. Ang simbahan ng sentro, ang simbahan ay maliit lamang, mahaba. Yung ganito forma, ang likod ay gate na ng elementary school. Ngunit yung baba ay isang malaking playground, laruan ng mga bata, mababa siyang masyado. Kaya para pumunta ka ng simbahan, aakyat ka ng pataas, aakyat ka. Na madadaanan din ang kotse, ngunit mataas ang daan. At may grotto, hindi ko malilimutan yung grotong yon. Yun ang pinaka-altar ng ground, ng playground natin. Ito po ang parokya ng Holy Family. Ang mga tumutulong, ang mga guest priest at pangunahin ay mga SBD. Mga matatanda, maalala siguro si Father Floresca, Pilipino. Maalala siya sapagkat siya ay singot na singot sa misa. May dalang panyo. Pero yung isang hindi ko malilimutan na tumimo sa aking puso ay si Father Leo Smith, isang German SBD. Nagagawang kami umangkas sa motorsiklo, pauwi ng Christ the King, makasakay lamang sa motorsiklo, pabalik maglalakad na kami. Pero napakabait at tumanda ng napakatanda ni Father Leo Smith, kamakailan lang siya namatay. Ito po yung mga SBD na naging parte ng parokya ng Rojas. Ang sumunod na ron ay ako'y pumasok seminaryo at nung ako'y naging pare, inabutan ko pa si Monsignor Encarnacion, ngunit hindi nagtagal, ang ipinalit na ay si Monsignor Arsenio Flores. At pagkatapos nito ay hindi rin naman mahabang panahon ay napalitan na siya ng mga batang pare. Naalala ko noon, si Manny Gabriel ay katim ni Monsignor Encarnacion. At si Manny Gabriel ang founder ng, siguro may naging membro sa inyo, ng mga young professionals. Napakagaling ni Father Manny. Monsignor na siya ngayon, mabuhay pa rin. Monsignor Manny Gabriel, at tinatag niya ang mga samahan ng mga professionals na kabataan. Napakalakas, napakalaki ng samahang yun. At siya ay napakagaling pating mag-sermon. Kaya yun po mga maalala natin sa Rojas. Kaya ito'y siguro pundasyon natin. May magkakakilala, may relasyon ng mga tao, may pakialam sa kapakanan ng bayan, ng barangay, at saka pati ang politika ay na-check, hindi masyadong pinababayaang mag-abuso ang mga namumuno
At nung lumaon na lamang ng mga bata na, ng mga bago na, nagpalitan na ng mga leaders, at saka na lamang nagkanya-kanya ang mga taga-Rojas, dumami na ang mga mamamayan, marami ng apartments, marami ng mga baguhan, kaya hindi na magkakakilala. Nung araw may mabiyahing jeep, no? Maliit na jeep lamang siya. Ang tawag natin doon ay maliit lamang kasi, siguro mga 6 lang makakaupo, kaya sabi nila upunjis, no? At saka ganun lang kasi ang pamasahe. Pero nagkaroon ng isang bus line dito, California Lines, mula roon sa Luzon Bus Line. Isang malaking terminal yon ng bus at nakakabiyahe hanggang airport mula Rojas. Ito yung mga recollection ko ng Rojas. Ako po'y tinuruan ng katekismo ni Miss Rosita Carey, sumalangit nawa, taga riyan sa kanto ng Kampupot at saka ng Champaka. Nung ako'y nag-high school, nagturo ang isang dalaga na hindi na nakapag-asawa, si Miss Galing, Lourdes Galing. Pero nung ako'y gagraduate na ng high school, may 2 madring pinadalang St. Joseph's College dito. Kaya sila ay bumabad sa mga high school na hindi mga nagsisimba. At 2 madre, hindi ko malimutan, namatay na, Sister Inviolata at saka Sister Socorro. Sila ang mga siguro humipo at nakaambag sa puso ng isang kabataan at mahikayat magpare. Ito po yung kasaysayan na kinikilala ko na nung araw naman wala pa mga lay ministers. Kaya ang nagpapakomunyon, pari lamang. Minsan nakakahingi siya ng tulong sa kapitbahay. 2 lang, 3. Aabutin ng kulang-kulang 1 oras ang haba ng komunyon sapagkat sila lamang ang pwedeng magpakomunyon. Ganun po ang nakaraan natin. Pero maganda, masabi natin, pundasyon at saka lamang nagawa ang simbahan. Si Architect Soriano, tumulong at saka mga kilalang mga mamamayan ng Rojas, mga aktibo sa simbahan para maitayo ang simbahan ito. Ngunit masasabi ko, monumento to ni Monsignor Gorgonio Encarnacion at ang mga, di ko na isa-isahin, mga laiko, mga adorasyon nokturna, mga aktibong mga kasapi ng ating simbahan. Siguro yun po ang ating pagbalikan at ipagpasalamat sa Diyos na tayo ay mga survivors, narito pa tayo, nakasisimba pa tayo at nakakapagbigay pa ng sarili sa simbahan. Tandaan natin, simbahan ay hindi lamang gusali. Maganda ang gusali natin. Maganda, pinaganda. Pero ang simbahan ay mga tao, bayan. Sa amin sa Infanta ang tawag sambayanan. Sambayanan Kristiyano. Tayo po yon. Tayo bumubuo ng simbahan. At ang orientasyon na binasang gospel ngayon, ang orientasyon natin ay para tayo sa mga mahihirap, sa mga inaapi, sa mga tinalikdan ng lipunan. At sana manatili sa atin ang pagiging isang simbahan na ngayon ay nagdiriwang ng ika-70 taon ng pagkakatatag bilang isang parokya. Salamat, purihin natin ang Diyos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel, www.youtube.com/HFP-Rojas. Ating follow na ang ating FB page, www.fb.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.